Kumusta po mga kaibigan? I'm here once again to give you another important tutorial kung paano po mag-file itong tinatawag na Quarterly ARPALIS Payee or simply known as QAP para sa Form 1601EQ. Ito po ay napapanahon ngayon kasi deadline na naman po ng filing nito sa October 30. Okay, so itong period na to is composed of for the month of July, August, and September. Ito po yung third quarter na months. And anyway, itong 1601EQ na to is ito yung quarterly tax return para sa pag-file ng 0619E or yung withholding is expanded. Okay, so ituturo ko po sa inyo kung paano po ito i-download, install, paano natin ito i-file online gamit yung ARPALIS Data Entry module ng BIR. Okay, so stay lang po kayo, panoorin ito hanggang sa dulo at sana ito inyong masundan at ito po ay makatulong sa inyo. Okay, so I will give you a complete tutorial about this QAP. Okay, so first, kailangan natin itong i-download at install. Okay, so punta kayo sa website ng BIR. Type nyo lang po yung www.bir.gov.ph and then dyan po sa pinaka-front page, i-click nyo lang po yung arrow down na yan and then punta po kayo sa home page. Okay, and then marami po mga ibang link dyan o yung direct na papupuntahan ninyo pero dito lang sa home page. And then, dyan po sa pinaka-homepage, makikita nyo dyan yung recent announcement nila. Makikita nyo dyan yung mga latest version din ng mga BIR forms nila, other mga facilities ng BIR. Pero dito po tayo pupunta sa may left side, yung downloadable. So, i-click nyo lang po yung link na yan. And then, hanapin po natin yung ating i-download na ARPALIS Data Entry Module version 7. So, that is the latest version. Okay, so yan po. Then, pinadirect na tayo diretso dyan. So, all we have to do is to download that ARPALIS application program ng BIR. Nandyan din po yung user's guide manual kung paano ito gagamitin. At meron din siyang file structure, yung Annex A and B, para mas maintindihan nyo po pagdating sa naming ng file, mas mauunawaan ninyo. Okay, so hindi ko na i-discuss dito, pero let us proceed doon sa pag-download, pag-install, kung paano gagamitin itong application program ng BIR nito. So, itong program na ito ginagamit ng BIR para yung mga taxpayer na required mag-deduct and mag-withheld, kung ito po yung gagamitin nila program. Through this application program, which is the ARPALIS Data Entry and Validation Module, sasabit nila sa BIR as their obligation as a withholding agent. Okay, so click nyo lang po yung download and then open nyo siya. Ayan, so lalabas na po yung application program na yan. Then atin po itong umpisa ng i-install. So download and then install. So make sure na may sapat na space yung sa computer ninyo. So ayan, lalabas po yung dialog box na yan. I-click nyo lang po yung dalawa. And then, kung saan yung destination folder na pagdadalan ninyo, don't forget kung saan yan. Yan. Kung mabilis lang internet mo, mabilis lang siyang i-download. So, it's done. So, click mo lang finish. And then, ayan. Pupunta na natin siya doon sa location kung saan siya sinip. Okay, so, from there, umpisa na po natin itong gamitin. So, yan na po yung laman ng application program na iyon. Yung ARPALIS na yan, so, dapat po yan kompleto. Okay? So, hindi pwede mawala kahit isa sa mga yan kasi baka hindi tumakbo ng maayos yung program. Okay? So, as you can see, meron po dyan icon na para po ng box yan. So, yan po yung application program or data entry module. And then, dun sa baba, meron din po yung para sa validation module naman. Ayan. Okay, so doon po muna tayo sa data entry. So, click nyo lang po yan. Alabas po yung window na yan. Click lang po kayo ng username and password. So, just make sure na yung username and password ay matatanda ninyo para
whenever na gusto nyo ma-access ulit itong program na to is mapapasok nyo siya. Okay? So, ayan po siya. Input mo yung username and then yung password. Okay, may certain criteria din dyan. So, ayan. Pag first time mo pong gagamitin yung program na yan, hihingi niya yung registration details mo sa holding agent. So, pick mo lang po lang details. And then, one time entry lang po yan. Once na na-entry mo na dyan yung details mo, masisino yan doon sa pinaka-profile nitong program na to. Okay? So, I think per application program na to, hindi ko alam kung pwedeng gumamit ang multiple user. Pero if I were you, isang taxpayer lang kada isang program na ito. Okay, so yan po, ilagay nyo lang yung RTO code niyo, yung team, yung branch, with holding agent, kung ikaw ba ay private or government, syempre private po yan. And then yung line of business mo, at saka kung ano po yung expert classifications, either individual or non-individual. So pag i-click mo individual, mandatory, kailangan mo mag-input ng iyong last name, first name, middle name. Okay? Pero kapag non-individual naman, yun lang pong registered name. Deactivated naman yung ibang yung sa last name, first name. Okay? So, yan po. Make sure na tama yung spelling. Tama din yung cell na pag-i-inputan mo. Pag mo pagbalik ka rin yung first name and last name, sundan nyo lang po yung sa screen. And then, yung address, of course. So, ito naman yung mga details na nandoon naman sa BIR Form 2303 mo o yung certificate of registration. Okay, so kung pag authorized representative, indicate mo rin dyan. Kaya lang minsan kasi nagwawari yung authorized representative mo. So, maybe hindi na rin natin ilagay. Okay, so once you're done, click mo lang yung edit. Kung halimbawa may gusto kang baguhin, wala ka naman ang babaguhin, isave mo lang. Or halimbawa naman, na nagkamali ka dun sa in-input mo, pwede mo namang i-revert. Okay, ayan na. So, dito ka na niya dadalhin, di makikita mo yung pangalan mo nandun sa upper left portion, katabi ng Alphalist Data Entry version 7.0. So, ito po mga in-input ko dito ay yung MAP, UAP, SAWP, for the quarterly and monthly, and we have also yung mga annual. Okay, so, since ang ating yung 1601EQ, QAP, so yun po yung ating i-click yung QAP. Yung south naman po, sa ibang form naman po yan. Okay, so yan na po. So, sa QAP, may tatlong ginagamit na, may tatlong form dyan. So, yung 1601 yung ating i-click. So, yan, ilagay mo dyan kung anong month yung iyong ginagawa. Since third quarter tayo, the third quarter is composed of month of July, August, and September. So, punta ka lang doon sa schedule 1, yan ang dapat mo i-click. Then, yung add update, indicate mo kung anong month. Naka-default siya sa 09. So, baguhin nyo na lang po. Again, dyan 07, year 2023. Amended return, no? Kasi hindi naman to amended. And may tax withheld, yes. And that is for the third quarter. So, let us proceed. Add update. You are working for the month of July. So, ayan, schedule. Makikita mo for the month of July. Pindutin mo lang yung add. Nanti i-input mo dyan. Yung diba, kung nagre-renta ka, yung team nung inuupahan mo. Pag wala naman, sa to say hindi niya binigay or hindi siya registered sa BIR or wala siyang PIN, ilagay mo lang dyan 00000. Kasi tinatanggap naman yan. Okay? Pero kung meron naman, yan, all you have to do is input mo lang yung PIN, yung name din nung ipapaupo sa iyo. Okay? So make sure na maghingi kayo ng COR niya or kung hindi mo siya registered, kahit ID na lang, pero dapat register siya sa BIR kasi itong Alphalist na to parang kang nagsusumbong unintentionally pero talagang kailangan mong gawin parang ini-inform sa BIR na ikaw ay umuupa sa tao na to. So pag na-discover ng BIR na itong nagpapaupa na to ay unregistered, then pwede silang mapadala ng letter na required silang magpa-register. So ayan yung tax code niya, ipili nyo lang po doon. Then since siya individual siya, WI100. I stands for individual. Again po, W100 is specifically for rentals. Lagyan mo lang po yung renta mo kada buwan. 5% of that yung tax due mo. And then, add ka pa kung meron ka pang
inuupahan. Halimbawa, 2 pwesto inuupahan mo. Pero kung isa lang naman, then there's no need for you to add. Okay? So, pwede ka na po na i-save mo na lang. Kung ngayon nagkamali ka, halimbawa, click mo lang yung edit. At i-correct mo kung ano yung command. Tama na, i-save mo po ulit. Pero just in case na totally mali yung nailagay mo, click mo lang po yung revert para mawala yung una mong input and then pasok mo talaga yung correct. Okay, but this time, since tama po yan, save na po natin, hindi na natin kailangang mag-cut kasi isa lang yan. And let's proceed naman doon sa susunod na buwan, which is August. Okay? Example po na may month na hindi kayo nag-operate, sarado, tapos hindi naman kayo nagbayad ng renta at in-exempt naman kayo ng may-ari ng pwesto, pwede nyo pa rin i-input nyo pa rin po yan, pero 0. Okay? Pero kung sakali man po na hindi kayo nag-operate, pero tuloy-tuloy pa rin yung renta ninyo, which is typically gano'n lang nangyayari, ilagay nyo pa rin na nagre-renta kayo or yung rent binayaran ninyo, ilagay nyo pa rin po siya. Subject pa rin kayo sa withholding tax file. Okay? So, ito for the last month of the quarter, September. Ayan na po. So, ganun lang din. Hindi naman mababago yung amount ng renta niya dahil bali yung mga contracts on a year-to-year basis. Tapos, nagbabago sila after 1 year, after 2 years, or after a certain period of time. Okay? But, as long as yun ang renta mo, tuloy-tuloy mo lang yung amount na yung binigay. Okay? So, same procedure lang din po. Indicate mo lang yung renta mo. But if ever na sa kalagitnaan ng taon, or halimbawa ngayong month of September, biglang nagbago yung renta mo, inaasan ka for a certain reason, and then, that's the time na babaguhin mo yung amount of income payment mo. Halimbawa, from 5K naging 6K, so 6,000 ko yung ilalagay mo. Okay, so kailangan nagtatali yan, nilalagay mo dyan doon sa Form 1601 EQ mo na pinafile mo at binabayaran mo sa BIR. Kasi mayroon po, ginagamit po ng BIR ang program na to for cross-matching. Okay, so for serving mga LOA, dito rin sila minsan kumukuha ng iniimbestigahan. Okay, so this is just a reminder. Hindi po para takutin kayo, kundi a reminder para tayo maging compliant at para maiwasan natin yung possible problem in the future. Okay? So, halimbawa po yung yung nagpaparenta, hindi naka-declare. Tapos ikaw din i-declare mo siya. So, hindi mo na po yun problem. Basta ikaw, magsasabi ka ng totoo, kung BIR, kung nagre-renta ka, ito yung renta mo, nag-withheld ka. Kahit na ikaw na yung nag-shoulder, madalas yung nangyayari kung sino umuupa, sila na yung nag-shoulder. Kasi hindi lahat na nagpaparenta yung nagre-rent. So, ayan po, once we're done, i-generate na po natin yung dot file. Yung dot file na yan, kailangan i-save nyo doon. Each month, dapat ma-generate yung dot file na yan. So, once na-generate yung dot file, i-view po natin siya para ma-check natin kung may laman. So, pindutin na natin yung print check inquire. Ayan, makikita nyo po yung in-input natin na 3 buwan, nandyan siya. Okay? So, if you want, i-generate mo yung Excel report niya para i-attach mo yan sa Form 1601 EQ pag magbabay ka sa bangko o sa mga revenue collection officer ng BIR. Okay? Pero pwede naman po na online payment. Okay? And then, i-keep nyo lang itong form na to or itong report na to attached doon sa Form 1601 EQ. Okay? So, itong na-generate natin na dot file, ito yung isasad natin online sa BIR. So, hindi pa natatapos dito ang ating alpha list or quarterly alpha list payee na module. Okay? So, nandito pa lang tayo sa data entry. And after the data entry, always check lahat kung tama yung PIN, yung name, at saka yung mga amount, and of course, yung period. Okay? So, once it's done, isave mo na lang. Ako hindi ko sinave. It's just for demonstration purposes. Okay? So, ayan. Makita nyo po, mayroon na na-create na dot file para doon sa 3 buwan na ginawa natin. So, ako nag-create ako ng folder dyan para doon i-save.
Then, i-validate natin para tama natin na walang error dun sa ginawa natin. So, ayan, naka-default na po yan yung pay ng withholding agent. And then, punta po kayo doon sa 1601 EQ, validate nyo siya, i-search nyo yung .file. Yan. Sa isa po, one at a time. Dikit mo naman to. Anong month yung binabalidate mo. And then, validate. Pupunta po siya doon sa folder ng report. Kaya makita nyo po no error. So, dapat ganyan. Pag walang error, then, okay na yon. Ready to submit online na yon. Okay? So, you have to do the same procedure for all the months na na-create natin ng .file. Okay? So, make sure na tama po yung binabalidate ninyo. Okay? Ayan. So, again, no error. Okay? So, okay mo lang, fix mo lang, and then, palitan mo ulit, punta mo yung pinaka third month, September, nilagay mo dyan 09. Then, validate, and select. Ayan. So, successfully validated and walang problem. So, that's the only time na ready for submission na siya online. Mas maganda binabalid nyo muna bago i-submit para hindi na kayo makareceive ng email na, uy, sabi niya na invalid yung file na sinend mo. So, para ma-email ko yan kung ano man po yung email na gamit ninyo, all you have to do is, yan, sundan nyo lang po ito, mag-compose kayo, and then submit to esubmission.bir.gov.ph. Tapos, lagyan nyo lang po siya ng title na QEP 1601 EQ, tapos kung anong quarter yan, kung anong period. Okay? Ano yung pinaka-body ng letter, dapat ito po yung kanyang composition or kung kukunin niya. Then yung TIN, registered name, pag non-individual, and then may last name, first name, middle name for individual, yung address, registered address na nasa COR, plus yung email, and contact number. Okay? And then, i-attach nyo na po yung validated .file. Okay? So, kung saan po ninyo siya sinave, kaya importante na alam nyo kung saan siya nakasave para madali nyo siyang puntaan kung kailangan nyo na yung files. So, ayan, click nyo lang po yan. Yung mga files niya, mapapansin nyo po, makita nyo nandun yung TIN, yung branch code, yung return period, so yung form type, point that. So, yan yung file structure ng name niya. Okay, so i-click nyo lang po, and then pindutin nyo lang po yung shift and arrow down para makasama yung tatlong yan, all in one, then open, and then, ayun po. So, naka-attach na siya. All you have to do is send yun na. Okay? So, hindi ko to isi-send kasi this is just a demonstration purposes. So, lahat ng mga nakalagay dyan ay ginawa ko lang. Hindi po siya totoo. Okay? So, that's the end of filing ng quarterly ARPA-list payee. So, once na ito na-email mo na, makaka-receive ka ng email na, oh, na-receive namin yung quarterly ARPA-list payee mo. And then, after that, dapat may ma-receive ka pa rin na e-submission validation report. Parang ito na yung confirmation na ano mo na siya, na nasubmit mo siya, and then confirmed na na-receive na ni BIR. Yan. Ito na po. Makita nyo po dyan yung kanyang sa left side, ito yung tinatawag natin na e-submission validation report. So, ito na yung pinaka-reply. Katunayan na na-receive ng BIR, para ito na yung pinaka-receipt mo na na-submit mo yan. So, ingatan nyo yan. Dahil pag nagkaroon kayo ng LOA, nasulatan kayo, na hanapin yan, at least man dyan po yung proof na kayo ay nag-comply. Ito po ang ina-attach dito sa Form 1601 EQ na ito. Okay? So, don't forget, pag nagbabayad kayo, na-attach na rin yan together with the Excel report na nagawa natin kanina. At saka, syempre, yung yun pong tax return confirmation ng pag-submit online nitong 1601 EQ naman. So, bali tatlong attachment all in all. Okay? So, madali naman po yan. Basta masundan nyo lang po itong ating instruction. And now, we're here with yung e-submission validation report na marireceive natin from BIR. So, makita nyo po dyan, nasa upper right, yung
Ngayon na taxpayer niya yung email address niya. And then yan po yung e-submission validation report. And then kalagay po dyan yung acknowledgement receipt number. Kaya importante yung email ninyo. Hindi nyo dapat makalimutan yung password niya. Or pwede rin naman na gumawa kayo ng backup email. I-forward nyo itong mga ganito doon sa backup email ninyo. Para in case na hindi talaga ma-recover itong isa yung email, pwede nyo pong at least meron po kayong backup. And then, mag-update na lang kayo sa PIR na papalit nyo ng email kasi hindi na mabuksan yung luma yung email. Okay, so dito makikita nyo rin po yung number of valid files na na-receive ni PIR. So, ayan po, there are 3 valid files and then 0 invalid. Okay, so yun ang kainaman na atin pong nababalidate muna yung mga files. Okay, ito namang sumunod na portion na ito ay makikita nyo dyan yung details ng submission, kung anong araw, anong oras, ayan po. Tapos yung mga inattach natin, this is yung tatlong buwan ng quarter. So, nandyan yung team, branch code, yung period, and then yung form. Tapos nakalagay din dyan na valid. Kasi kung invalid, lalagay din dyan invalid. So, matrabaho. Uulitin mo naman yung ginawa mo hanggang sa maging valid yung attachment mo bago i-resend mo ulit. Kaso pag inabutan ka na ng deadline, malilate ka na. Which means subject ka sa penalty. Okay, so dito naman sa lower part ng email na to, o yung submission validation report, nandiyan na po yung pinaka-validation report na pinakita niya dyan kung ano-ano yung mga na-receive niya, yung details dito. At error description, no errors encountered. So, ito dapat yung nare-receive yung reply from BIR upon submission nitong quarterly alpha list payee. Okay, so nakita nyo to. Ito na po yung pinaka-final niya. Okay, so thank you. Sana po may natutunan kayo sa ating tutorial. At kung may mga tanungan kayo, don't forget, just comment down below. And then ilalagay ko rin po dyan yung link kung paano po kayo magpa-file naman ng 1601. Okay, so thank you for watching. Until next week. God bless.